Mga kapanampalataya, may oras ka ba? Tara, samahan ninyo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya isubukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo. Wika ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas sa kayahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan. Ginawa pati damit sa kanyang katawan. Binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inilagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, halagaan mo siya at kung magkano man ang kakulungan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tungon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at gayon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sino ang tunay na nagpapakatao? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa 15 linggo sa kananiwang panahon. Makikita natin sa ating ebanghelyo ang 2 uri ng kapwa-tao. Ang mukhang malinis pero sa likod nito ay hindi marunong makipagkapwa-tao at isang itinuturing na hindi katanggap-tanggap pero siya ang tunay na nakipagkapwa-tao. Nandiyan ang saserdote at mga Levita, mga itinuturing na mga lingkod ng Diyos. Subalit hindi nila pinansin ang kanilang kapwang sugatan at marahil ay agaw buhay. Dinaanan lang nila ito na tila wala silang nakikita. Dumaan ang isang Samaritano na noon ay hindi maganda ang turing ng mga Hudyo sa kanila. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ito. Wala siyang pakialam kung sino o ano pa siya. Basta ang mahalaga sa Samaritanong ito ay matulungan at maisalba siya. Ngayon ang tanong, sino sa kanila ang tunay na nagpapakatao? Tanungin natin ang ating mga sarili. Sino tayo sa dalawang ito?
Marami ang mga pagkakataon na binibigyan tayo na makapagbigay sa mga nangangailangan, magbigay tulong sa mga nangangailangan. Pero ginawa ba natin ito? Siguro oo, pero minsan kapag tayo inoobliga lang. Ilan sa atin na magsasabi na kapag may lumapit na palubi at nanghihingi ng tulong ay nagbibigay kaagad tayo ng tulong. At ilan sa atin ang magsasabi at aamin na hindi nila ito pinapansin o dinededma lang nila ang pulubi. Ang mahalaga sa pagtulong sa ating kapwa ay pagbibigay ng mula sa puso. Nakatulad na ginawa ng Samaritano na kung saan na ibinigay niya ang dapat at kailangan ng taong sugatan. Yung iba kasi sa atin ay tumutulong lang dahil sinabihan na magbigay ng tulong o yung inuobliga o dahil may mga nakakakita na ibang tao. Yung tipong para lang magpasikat. Ang Samaritano, tumulong kahit walang nakakakita sa kanya. Ginawa niya yon hindi upang magpasikat, kundi ito ay gusto at kailangan niyang gawin para sa kanyang kapwa. Sa patuloy natin paglalakbay sa ating buhay pananampalataya, maging katulad nawa tayo ng mabuting Samaritano. Tumulong tayo sa lahat ng tao na lalapit sa atin upang humingi ng tulong. Gawin natin ito ng bukal sa loob natin at hindi naghihintay sa anumang kapalit. Sa putong ito, samahan ninyo ako sa isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, himukin mo po ang puso ng bawat isa sa amin upang maging katulad kami ng mabuting Samaritano na handang magbigay ng tulong at awa sa aming mga kapwa, maging sino at ano pa sila. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.